Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, empleyado ng Kamara patay sa pamamaril sa isang subdivision sa Quezon City. 18 OFWs na naipit sa gulo sa gitnang silangan, ligtas na nakauwi. Big time oil price hike ipatutupad bukas June 70. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamaril ang isang 63 anyos na lalaking kawani ng House of Representatives sa isang subdivision sa Barangay Commonwealth, Quezon City, kahapon Hunyo 15. Ayon sa Batasan Police, naganap ang pamamaril bago ang nakatakdang birthday party ng anak ng biktima sa clubhouse ng subdivision. Harapang binaril sa ulo ang senior citizen ng riding in tandem na ayon sa ulat ay 2 oras nang nasa loob ng subdivision bago ang krimen. Kinilala ang biktima na si Director Mauricio Mori Pulhin, Chief of Technical Staff ng House Committee on Ways and Means. Kaugnay nito, kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang brutal na pagpatay sa empleyado ng Kamara. Nanawagan din ito sa mga otoridad na tugisin ang responsable sa krimen nang makamit ang hustisya. Ligtas nang nakauwi sa bansa kaninang umaga ang 18 overseas Filipino workers o OFWs na naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga OFW ay patungong Israel at Jordan ngunit na-stranded sa Dubai matapos magsara ang mga palipara. Tinulungan sila ng DMW Migrant Workers Office o MWO sa Dubai bago sila sumakay ng Philippine Airlines Flight PR659. Pagdating sa Pilipinas, agad silang nakatanggap ng tulong mula sa DMW Action Fund at OWA. Tiniyak din ng National Reintegration Center for OFWs o NRCO ang tulong sa kanilang pagbangon sa pamamagitan ng skills training at livelihood programs. May naunang grupo ng 19 na OFWs mula Lebanon ang umuwi noong June 11, Miyerkules. Patuloy ang monitoring ng DMW at DFA sa kalagayan ng mga OFWs sa rehiyon. Abiso sa mga motorista. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang nakatakdang halos 2 pisong taas presyo na ipatutupad ngayong linggo. Sa magkakahiwalay na advisories ng oil companies, inanunsyo ang pagtaas ng 1 peso and 80 centavos sa kada litro ng gasolina, parehong 1 peso and 80 centavos sa kada litro ng diesel, at 1 peso and 50 centavos per liter naman ang dagdag sa presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas June 17 alas 6 ng umaga. Ang taas presyo ay bunsod ng pagtaas ng world oil costs, paglala ng tensyon sa Middle East, partikular na sa palitan ng missile strikes ng Israel at Iran na nagpaantala sa supply ng langis, at mas mababang refinery inventories. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.